Marami tayong mga kababayang Pilipino na naghahangad din na makapagtrabaho dito sa South Korea. Ngunit marami din sa kanila ang hindi nagpapatuloy dahil sa meron silang mga maling isipan tungkol sa pag-apply dito sa South Korea. Hi, I'm Aldaos at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa South Korea, and sa awa ng Diyos ay magtatatlong taon na rin ako dito bilang isang EPS worker, and welcome to my channel. At dito ay mag-share ako ng mga tips and ideas kung paano o kung ano lang yung mga dapat mong gawin para makapasa ka sa exam dyan sa Pilipinas, and kung ano ang buhay ng isang EPS worker dito sa South Korea. At the same time, para makapag-inspire at ma-motivate din yung mga kababayan natin na katulad mo na gustong makapagtrabaho din dito sa South Korea. At sa video na ito ay pag-uusapan natin yung tatlong maling isipan ng mga Pilipino tungkol sa pag-apply dito sa South Korea. At yung pangatlo, ang higit na dapat mong malaman kasi ito yung nagiging dahilan kung bakit meron tayong mga ilang kababayan na nakakapunta nga dito sa South Korea para magtrabaho ngunit hindi sila nakakatagal. Ito yung isipan na dapat mong maiwasan. So without any further ado, number 1, dapat magaling kang mag-Korean. So, ang isipan na yan ay napakalaking pagkakamali. Dahil sa marami na rin akong nakilala dito ng mga EPS worker, ay napatunayan ko na hindi talaga kailangan na maging magaling ka sa pagsasalita ng Korean o maging fluent. Hindi yun ang magiging basihan para makapunta ka dito sa South Korea. So, para sa akin, ang kailangan mo lang gawin ay mag-focus ka lang kung paano mo ipapasa yung exam dyan sa Pilipinas. Yun lang talaga ang kailangan mong gawin at isipin. Hindi mo kailangan isipin na maging magaling agad. So, pinaka-best advice ko sa inyo, mag-aral din kayo sa mga training centers dyan sa Pilipinas. Marami naman dyan at may mga mura din yung bayad. Dahil kapag nag-aral kayo sa mga training center dyan sa Pilipinas, ay mas mapapadali yung pag-apply nyo dito sa South Korea at malalaman nyo kung ano yung magiging sistema kapag magtitik na kayo ng exam. Dahil sa training center ay meron kayong mga pre-exam na gagawin dyan at doon ituturo sa inyo yung mga pinaka-basic. So, yun lang. Kailangan mo lang mag-focus sa mga basic. Hindi mo kailangan stressin yung sarili mo. Kailangan mo lang i-memorize yung mga vocabulary na mahalaga. So, kailangan mo lang mag-focus sa mga pinaka-basic lang talaga. Hindi mo kailangan maging magaling. Dito sa Korea, marami tayong mga kababayan na hindi naman talaga magaling mag-Korean. Yung iba nga, sinasabi nila na nakachamba lang daw sa exam, diba? So, yung pagiging magaling ay hindi yan totoo. So, ang advice ko lang sa'yo, gawin mo lang yung best mo. Pag-aralan mo lang yung about sa exam. Sa training center kasi, meron din naman silang ibibigay doon na example kung ano yung mga possible na lalabas na yun, mga possible questions sa exam. Yun, pag-aralan mo lang yun ng pag-aralan. Then, sa mga susunod kong video ay gagawa ko ng mga tips and ideas kung ano yung mga dapat mong gawin o dapat mong pag-aralan para may pasama yung exam. Kaya, huwag mong kakalimutang mag-subscribe at pindutin na rin yung notification bell para sa mga susunod na uploads ko ay ma-update kita. Number 2, dapat skilled ka. So, madalas itong isipan na to ay yung mga kababayan natin na walang masyadong experience sa trabaho or nakala nila kailangan marami kang experience sa trabaho. So, dito wala namang discrimination dahil sa totoo lang ay kahit elementary graduate ka, pwede kang mag-apply dito sa South Korea. Wala silang discrimination about sa education. Kailangan lang is kahit matutunan mo yung pinaka-basic ng Korean language. Yun lang ang kailangan. Makapasa ka sa exam. Then, kapag nandito ka na, matututo ka din naman na paunti-unti. At kailangan lang pagdating sa trabaho ay madali kang maturuan at yun, nagagawa mo ng tama yung trabaho. So, sa ating mga Pilipino ay mabilis lang naman tayo makapag-adjust at makapag-adapt. Mabilis lang naman tayo maturuan. So, karamihan sa atin ay talagang magigilas at magagaling pagdating sa trabaho. So, ayun. Hindi mo kailangang maging skilled. Hindi mo kailangan maging magaling. Dito, lahat ay matututunan mo naman. So, sa tingin ko, ang kailangan mo pag mag-apply ko dito sa Korea is hindi ka dapat madamdamin. Hindi ka dapat balat sibuyas. Sabi nga nila, kailangan matiisin ka. So, kahit wala kang experience, pwede ka dito sa South Korea. Dahil dito ay kaya mo din naman ng matutunan yung trabaho. Kailangan lang ay madali kang maturuan at mabilis kang maka-gets ng mga tinuturo nila. Lalo na merong language barrier, kaya sinasabi ko sa inyo, kailangan matutunan nyo yung mga pinaka-basic, lalo na yung mga commands at yung mga instructions, basic instruction na maaring magamit sa araw-araw na pagtatrabaho mo dito sa South Korea. So, sa mga next na video ko, ay gagawa rin ako ng video about useful phrases na pwede mong magamit sa pagtatrabaho mo dito sa South Korea. Dito sa pangatlo na isipan, ito yung pinakamali ng isang
isang Pilipino na nag-a-apply dito sa South Korea. Kumbaga expectation versus reality kasi ang mangyayari dito. Ito yung isipan na madali ang trabaho dito sa South Korea. So, sasabihin ko sa inyo, kapag ka E9 visa ang kadalasan na trabaho o ang karaniwang trabaho talaga ng isang E9 visa holder dito sa South Korea is mabibigat, mahirap at minsan risky pa or dangerous. So, hindi advisable na isipin mo na madali ang magiging trabaho mo dito. Meron namang mga kumpanya na napakadali ng trabaho, magagaan nga kumbaga. Pero siguro dahil sa may mga nagpo-post sa social media, yung mga nandito na sa South Korea, pinapakita nila yung mga madadaling proseso ng kanilang trabaho. Kaya meron tayong mga kababayan dyan sa Pilipinas. Marahil baka ikaw din, baka ikaw na naisip mo na rin yun, ganun lang pala yung trabaho, ang dali-dali. Kaya ko din yun. So, kapag ganun mo inihanda yung sarili mo, yung isipan mo, baka pagdating mo dito, mabigla ka dahil hindi mo na-prepare o dahil hindi mo na-ihanda yung sarili at isipan mo. So, mas maganda kung mag-expect ka na lang ng worst kaysa mag-expect ka ng madali or maganda yung magiging trabaho mo dito, yun pala hindi. Hindi naman sa gusto ko maging negative ka, pero mas maganda kung ganun na lang yung isipan mo. So, para pagdating mo dito, hindi ka na mabibigla. Kung halimbawa, palarin ka o swertihin ka na mapunta ka sa ganung trabaho, madali lang, magaan. So, swerte mo. So, minsan naman, ang nagiging problema sa kanyan, magaan yung trabaho, madali nga. Ang nagiging problema naman ng iba, yung mga kasama nila sa trabaho, yung ibang lahi, hindi nila kasundo. Lalo na yung mga Koreans, may mga Koreans din kasi na talagang katulad din ng Pilipino, mga Pilipino, may mga hindi rin magandang ugali. So, lahat naman yan. So, kaya sinasabi ko sa'yo na mas maganda na lang na expect mo na lang yung worst kaysa mag-expect ka ng maganda na hindi naman sigurado. Para kung sakaling palarin ka na makapasa ng exam at makapunta ka dito sa South Korea, ay may hahanda mo mabuti yung sarili mo at ang isipan mo. At sa mga gagawin ko pang mga videos ay susubukan ko ring ipakita sa inyo kung ano yung trabaho ko dito sa South Korea, kung ano yung proseso ng trabaho namin dito para magkaroon ka ng idea kung paano yung pagtatrabaho dito sa South Korea. So sana sa video na ito ay nagkaroon ka ng mas malawak pa na perspective about sa pag-apply dito sa South Korea at kung hangad mong makapagtrabaho dito sa South Korea ay naniniwala ako na kaya mo yan. Basta ipagpatuloy mo lang yung pag-aaral mo, gawin mo lang yung best mo at lagi mong samahan ng panalangin at ang gawa. So, thank you for watching at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pang videos.